20. Philippians 1:20. According to my earnest expectation and my hope, that is nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. So, ang title po nito ay The Ultimate Goal of a Christian. Kumbaga, sa atin di ba bilang lingkod ng Panginoon, tayo rin ba bilang lingkod niya ay may goal din tayo sa ating spiritual na buhay. So, yan. Ngayong umaga, ipag-uusapan natin paano ba natin lalong mapaghusay ang ating paglilingkod o paano pa natin lalong mapalawak at paano pa tayo lalong maging matagumpay sa ating takbuhin bilang isang lingkod. Dahil kung mayroon mang may tatanggap ng pinakamataas na karangalan mula sa Panginoon, ay ang naglingkod sa Kanya ng may buong kahusayan na sa Kanyang buhay ay sinikap na magawa at may ibigay ang buong kaya sa biyaya ng Diyos. Kasi kumbaga ngayon kasi yung paglilingkod sa Panginoon parang ritual na lang. Yun nga sinasabi sa Bible na parang hearers na lang tayo pero hindi tayo doers. Isa sa example po dito ay yung parable of the talent. Makita po natin sa Matthew 25 verse 20 hanggang 28 na kung saan yung mga lingkod ay binigyan sila ng kanya-kanyang mga kumbaga yung mga halaga. And then iniwan sila after di ba bumalik ang Panginoon, tinignan kung paano nila, kung ano ang ginawa nila doon sa mga pinagkatiwala sa kanila. So nakita natin yung iba nagbunga, iba madami, yung isa, di ba, inago niya. Kaya nakita natin yung kumbaga ano yung reaction ng Panginoon sa kanilang mga talento. Pero yun nga, ganoon din sa atin na binibigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang talento kung saan ang gusto ng Diyos ito talaga ay magamit sa kanya ministry. At kumbaga mas lalo nating paghusayin. Kumbaga yun nga, nasayang yung paglilingkod natin sa Panginoon, pabalik-balik tayo sa simbahan, pero wala din nangyayari sa ating Kaya sabi dito, bilang isang lingkod, tayo ba talaga ay may goal, di ba? Ayun. Ngayon, sa ating paglilingkod, bilang lingkod ng Diyos, mayroong dalawang salita dito na, kumbaga dapat mayroon tayo sa buhay natin. Una-una, goal. Sinabi natin goal, ito talaga ay yung target natin, na ibig sabihin dapat hindi pwedeng hindi mangyari ito, hindi pwedeng hindi ko ito maabot. Diba? Parang katulad sa atin, nagtatrabaho tayo dito sa abroad. Bakit tayo nagtrabaho? Diba? Parang first contact, ito yung goal ko. Next, ito. Correct. So, sa ating Christian life, diba? Kung titingnan natin, may ganon din ba tayong iniisip? Diba? So, yun, kumbaga, pinapaalala talaga ng Panginoon na dapat pala, mayroon din tayong goal sa ating spiritual na buhay. Kasi sayang din naman na naglilingkod tayo, pero wala talaga namang, kumbaga, wala din namang, kumbaga, changes. Yun. Ikalawa, sabi dito, ultimate. Dapat pala sa paglilingkod, dapat binibigay talaga natin kumbaga, ultimate finale ito na talaga. Kasi kung titingnan naman talaga natin, sino ba yung pinaglilingkuran natin, di ba? Siya talaga yung Diyos na buhay, siya talaga yung lumikha ng langit at lupa. So, tapos ang ibibigay lang natin sa Kanya, kumbaga yung mga, kung ano lang yung parang labi sa atin, yun na lang, di ba? So, ganun yung nangyayari. So, unang punta, sabi dito, the goal of dedicating our life for Jesus. Dapat pala, talaga mayroong goal tayo na dapat ang buhay ko, ibibigay ko talaga sa Panginoon. I-dedicate ko sa Panginoon, ibig sabihin talaga na para lang sa Diyos. Galatians 2:20, sabi dito, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito, sa anak ng Diyos na sa akin umibig at ibinigay ang kanyang sarili sa akin. So kung makita lang talaga natin na yung pagmamahal ng Diyos, kung nauunawaan lang talaga ng bawat Kristiyano, hindi mahirap para i-dedicate yung buhay sa Kanya. Correct. Yun. So nais ko pong maunawaan natin na sabi dito nakapako. So ibig sabihin, pag sinabi natin nakapako, dapat naka-fix talaga as Christian, dapat doon talaga yung mindset natin na dapat ako talaga ay para lang sa Diyos. Kaya naalala ko talaga, sabi ni Pastor, sabi niya, pag once na-save ka, isiniparate ka na ng Panginoon para lamang sa Kanya. Dapat yung buhay mo, hiwalay ka na talaga sa worldly. So, yun. And dapat doon natin makita na tama, bilang Kristiyano, dapat fix sa Diyos lang talaga ko. Lahat ng gagawin ko para lang sa Panginoon. So, yun. Philippians 1:20, sabi dito, ayon sa aking maningas na paghihintay sa pag-asa, na sa ano may hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya nung dati, gayon din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya, one talaga of the best example sa faith ay si Paul. Sabi dito, because in this verse we see how Apostle Paul show and encourage us how he preached the gospel and testify the Lord Jesus Christ and glorify Him. Even in a martyr's death, Paul wants ambition that Christ Himself should be magnified in His body, whether by life or death, no matter what happened to him. He continually served the Lord. So nakita naman talaga natin si Paul, diba? Sa dami ng mga pangalan na naranasan niya, ultimo yung kamatayan na sinabi na sa kanya, pag tinuloy mo yan, mamamatay ka. Pero sabi niya,
okay lang yun sa kanya basta't para sa Panginoon. So, yun ang isa sa pinakamaganda na kumbaga, hindi niya talaga ibinabarter yung faith niya pagdating sa Diyos. Sabi dito sa Philippians 1:21, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay panginabang. Yun. Hindi natin alam kung sa panahon ba natin ay may ganito pang uri ng mga Kristiyano, dahil kung sa mga commitment, tithes and offering, minsan hindi pa maibigay yung buhay pa kaya, di ba? So, totoo talaga na napakahirap talaga ibigay. Kasi kung hindi mo talaga uunawain, kung wala ka talagang love sa Diyos o sa gawain ng Diyos, mahirap talaga ibigay yun. Kaya unang-una talaga, doon talaga yung love mo sa Panginoon. At saka yung fully surrendered life talaga sa Diyos. Kasi kung hindi mo sinuko lahat sa Diyos, mabigat talaga na iwanan mo yung mga bagay. Kasi yun nga, nililingon, yun yung mga, kumbaga yun ang pumipigil. Kasi nature na ng tao, kung pwede lang sa lahat ng bagay ay lagi tayong lamang, at sa lahat ng bagay, pabor lagi sa ating kalagayan sa buhay. Ang gusto natin, lagi angat tayo sa lahat. Yun ang ugali ng tao. Great servants means they give their best performance that they can, the high standard that they make, the encouraging service that they offer. Kaya natin pinag-aralan ang ganito para matutunan natin ang prinsipyo kung ano ang dapat na ibinibigay natin na paglilingkod sa Diyos na minsan nagagawa natin at naibibigay natin sa mundo at sa tao, pero sa Diyos hindi na ibibigay. Diba? Katulad nga pag sa restaurant ka, grabe yung pag-aasikaso. Minsan, di ba, may motto nga na customer is always right. Kaya minsan naaabuso yun. Kaya sabi nga, lagi, kung sa mga mayor, presidente, grabe yung pagbibigay galang mo, hindi ka makapunta kung hindi ka nakabarong, tapos pa magsimba tayo, ganito yung suko. kaya yun, kaya sabi nga, bigay talaga yung the best sa Panginoon. Yes. Yun. So, the world defines greatness in terms of power, possessions, prestige, and position. In our self-centered culture and mentality, being to be a servant is not a popular. Kasi gusto lagi ng tao kapag yung may ginagawa kasi laging pupurihin. Kumbaga gusto lagi nila yung sikat sila. Pero sa paglilingkod kasi hindi pataasan, kundi pababaan kasi sa Diyos eh. So yun. Jesus, however, measured greatness in terms of service, giving of His life and sacrifices, not status. God determines your greatness by how many people you win to God, by how many people you encourage, by how many people God saved by bringing them to Jesus, not how many people serve you. This is so contrary to the world's idea of greatness, because it is very hard for the people today to give time for God, to sacrifice for God, to obey the word of God, and to submit to the will of God. Kaya maraming ayaw sa paglilingkod kasi yun nga, parang naisip nila hindi ka napapansin kasi ikaw yung naglilingkod eh. Kasi ang gusto ng tao, siya yung naitataas, siya yung paglilingkuran. Sabi dito, yung mga nakakalungkot, thousands of newspaper have been read daily, thousands of magazine has sold every day, but few people buy and read the Bible. Okay. Many books have written on how to aspire to be well-known person, but little books have been written to be a servant of Jesus. Everyone wants to lead. No one wants to be a servant. We want rather be generous than private. So, ganun po yung ugali ng tao. Even Christian want to be a servant leader, not just plain servant. Kaya sabi nga na, pag may ginagawa tayo, gawin natin para sa Panginoon, hindi para sa tao. Kasi huwag tayong maging men's pleaser. Ikalawa, yung magkaroon tayo ng goal of fulfilling our purpose of life for Jesus. Kumbaga daw na, kumbaga magawa natin na ano ba talaga yung purpose ng buhay ko para sa Panginoon. Isa yun sa mga goal natin. Acts 20:24 hanggang 27, na dapat hindi ko minamahal ang aking sariling buhay, nang wari sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpapatotoo ng biyaya ng Diyos. Kumbaga, example din yan yung mga pastor natin na kumbaga sila may mga pangarap din sa buhay, pero dahil sa calling sa kanila, tinalikuran nila. 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo nang gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagtigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Kumbaga diba, dito sa mundo, yung mga athlete, gusto nilang manalo kasi nga, kumbaga may premium, may reward, may ganon. So, sa atin, yung ating tinatakbo sa Panginoon, mas lalo higit. Sabi dito, at ako'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran sa ganito.
rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakalin sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Kumbaga dapat na sa atin talaga pag ginagawa o paglilingkod sa Diyos, dapat talaga may tinutumbok tayo. Hindi lang talaga na sige lang pasok-pasok lang tayo sa simbahan, parang wala lang. Kundi yun yung talaga tinuturo ni Paul na dapat may tinutumbok talaga tayo na huwag masayang. Ayun. Ikatlo, the goal of offering our life for Jesus. Na kung saan, may goal talaga tayo na dapat sa Panginoon yung buhay natin. Acts 21:10, at sa pagtira namin doon ng ilang araw ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nagngangalang Agabo. Hanggang 14. At sa paglapit sa amin at pagkakuha ng pamikis ni Pablo ay ginapos niya ang kanyang sariling mga paa at kamay at sinabi, ganito ang sabi ng Espiritu Santo, ganitong gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang lalaking may-ari ng pamikis na ito at sa kanila ibibigay sa mga kamay ng hentel. At nang marinig namin ang mga bagay na ito, kami at gayon din ang nangangaroon, doon ay nagsipamanhik sa kanya na huwag umahon sa Jerusalem. Kumbaga, inuha ni Agabo yung belt ni Paul at ipinakita niya, kapag pumunta ka sa Jerusalem, ito yung gagawin sa'yo. Kaya, kinakausap siya ng mga kapatiran na huwag ka na lang tumuloy kasi mapapahama ka. Nang magagayoy sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso? Sapagkat ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nang hindi siya pahikayat, ay nagsitigil kami at nagsisipagsabi mangyari ang kalooban ng Diyos. Kasi kahit doon natin makikita talaga na talagang si Paul, talagang doon talaga na in-offer niya talaga yung buhay niya sa Panginoon. Sa kabila na alam niya na mamamatay siya, pero hindi siya nagpatigil, kundi nagpatuloy pa rin siya, di ba? Pero tayo, yun, ulan lang, konting ano lang, ay mamaya na ako pupunta simbahan, mamaya ang babangon. Kasi maaga pa naman, di ba? Kung totoo sa yun nga lang, isang araw lang yun sa Panginoon, pero minsan pinagdadamot pa natin. So, yun yung isang nakakalungkot. Nakita natin na ang Diyos hindi siya na ibigay yung kanyang, kumbaga tubusin tayo sa ating kasalanan, pero yung tao hindi lang talaga nila nakita. Ang daming gusto ng tao na makuha, pero hindi nila nakikita na mas the best yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sabi nga, kung aaralin mo lang talaga ang Bible, kung gusto mo matuto, kung gusto mo lumago, kung gusto mo talaga lahat malaman na sa Bible, totoo yun. At kung maintindihan mo talaga, sundin siya. Diba? Sabi nga sa Joshua 1:8, diba? Na magiging successful yung buhay natin. So last, 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love is appearing. Kaya, yan na, sa ating paglilingkod, to talaga ang kabilin-bilinan sa atin ni po na magkaroon talaga tayo ng, sabi niya dito, I have a good fight and finish my course. Kasi dapat nating maunawaan yung buhay natin dito sa lupa. Temporary lang naman talaga tayo. Lahat na makuha natin dito, lahat ng yan temporary. Pero lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, yan ay, kumbaga, eternal talaga yan. So, yun, itinuturo sa atin, pinapaalala na magkaroon tayo ng goal, ibigay natin yung the best natin sa Panginoon. So, yan lang po. Amen. Mrs. Nocel, salamat na rin. Hope na maging challenge sa atin, no? Na give our best. Especially kung lalo na pag-araw ng Sabado, Sabado at Linggo, kung tayo makalabas. So, Winter na. Yun talaga yung